Sino talaga yung nagsasabi ng totoo sa inyong dalawa? Ako. April 8, 2021. Tama? 22? 22. 21? 2022. Anong sinagot niya ako? Una, nalungkot ako eh. Tigil na daw, wag na daw akong pumasyal sa bahay nila. Uy, wala akong sinabing gano'n ah. Sana magka-baby next year. Sana magka-baby next year. Sana magka-baby next year. Maraming nag-iisip ano daw yung love story nyo. Paano ito nabuo? If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Sige, ladies first muna. Okay, Mary Ann, ladies first daw. Una, biruan lang na magkakaibigan. Tapos, dumating sa point na chinat na niya yung kaibigan ko. Hindi niya alam yung chinat-chat ng kaibigan ko. Sinasabi niya sa akin, kaya nalalaman ko. Tapos, after 2 or 3 weeks yon, nag-chat na siya sa akin na bumibili siya ng bigas. Hindi naman ako nagbebenta ng bigas. Tapos, gumagawa na siya ng way para magkausap na kami nun. Sakto, palagi kami magkasama sa gathering, lagi kami nagkikita. Kaya dumating din sa point na in-entertain ko na siya nun. Tapos dun na nag-start. Iba naman yung version ko. Version niya yun. Ano version mo? Basta ang tanda ko, nananahimik lang ako sa Subic. Tapos lagi silang pumupunta doon, nag-gathering. Kasi lagi niya siyang kasama, matagal na rin siyang nagiging part din ng pamilya kapag may mga gathering. Yun, nagsimula, tuksuhan nila Reggie at ni Annalyn. Tapos sinasabi nila kung ano yung mga gandang katangian niya. Kaya doon, nagumpisa. Kaya higit pa siyang kinilala pa nung nakakausap na siya. Sino talaga yung nagsasabi ng totoo sa inyong dalawa? Ako. O, bahala kayo. Okay. Ano naman yung nagustuhan nyo sa isa't isa? Si Kuya Riz doon naman. Maraming pwedeng sabihin pero yung pinaka nangingibabaw, yung masayahin siya, smiling face, jolly. Kapag talagang ngumiti siya o tumawa, parang magliliwanag yung buong kapaligiran. Kaya, ako kabaliktaran ko kasi medyo seryoso ako. Kaya nagko-compliment kami kasi siya naman ay jolly at masayahin. O, ikaw naman jolly. Jollibee. Dalaga pa lang kasi ako. Gusto ko na makahanap yung kagaya ni Papa ko, yung mabait, mainhin, yung mapagpakumbaba. Yan. Tapos, siyempre, yung pangunahin na, yung sa spiritual. Tapos, nung dumating siya, nakita ko yun sa kanya. Hinigitan niya pa. Ano ko muna? Naman. Paano mo nalaman na she's the one, Kuya Riz doon? Siyempre, bukod sa mga criteria, yung mga pamantayan ng Biblia, na alam natin na kailangan piliin sa mapapangasawa. Pero nung una talagang mahirap pa isipin kasi nga maraming kailangan i-consider. Una yung age gap namin, sobrang layo. Tapos single dad ako, kaya parang imposible. Parang malabong isipin na
siya yun o siya yung mapipili. Pero kaya nung nag-pray ako noong August 1, tanda ko pa yung petsa. No, hindi ko nababanggit yung detalyado ng details ng prayer. May ginawa siyang isang sign na nagpakilo sa akin na kilalanin talaga siya. At ang isa pang na malaking naitulong ay si Jared din. Kasi kapag may nakikita, nakikita nila yung messenger ko ni Jared. Kaya kapag may nakikita silang ibang sister, binabawalan ako. Pero nung nakita naman nila si Mary Ann, okay lang daw maging kachat ko, kausap. Kaya malaking bagay din yung okay din kay Jared yung tungkol sa kanya. Sana all. Sana all. Ikaw naman, Ann, paano mo nalamang he's the one? Kasi lahat ng pinag-pray ko na detailed nasa kanya. Kasi hindi ko pa siya kilala. Wala pa kami sa pandakakit. Nung dalaga pa ako, nag-pray talaga ako. Siyempre, bata pa ako, no? Sasabihin ko, gusto ko, sabi ko, yung matangkad, moreno. Tapos nag-exage pa nga ako, sabi ko, gusto ko elder. Tapos, nung dumating siya, nung una ayaw ko pa, siyempre, sabi nga niya, yung age difference, no? Tapos, bigla ko naalala yung prayer kong yun. Tapos, lahat yun, talagang dinetailed. Sa kanya talaga nagde-describe. Tapos, isa pa, siyempre, makikita naman natin na isa siyang mabuting halimbawa sa kongregasyon, tsaka mabuting halimbawa din siya bilang isang ulo ng pamilya, kaya nalaman ko na siya na talaga yung gusto ko. Sabi ka muna. Kaya para sa mga listeners natin, kailan mo binigayan yung matamis mong oo? Sabi mo kung mali ako nun. April 8, 2021. Tama? 22. 22? 21? 2022. O, diba? Mag-aaway na kayo mamaya. 2022. Ano naman naramdaman mo, Kuya Riz, doon? Anong sinagot niya ako? Una, nalungkot ako eh. Kasi, ang ginawa pala niya, in a prank way. Sinabi niya na, tama na, tigil na daw, wag na daw akong pumasyal sa bahay nila. Uy, wala akong sinabing gano'n, Sinabi niya na tumigil na daw ako sa panliligaw. Kaya, pero nung paalis na sana ako, sabi niya prank lang daw yun. Kaya daw pinapatigil niya ako sa panliligaw. Kasi sinagot niya na daw ako. Kaya, May pa-prank-prank ka pa. Kailan ka ba nag-propose? At yung effort na ginawa mo? yung propose na yun, no? Noong June 21, 2022, yung proposal day na kung saan ay nagplano ako na umakyat ng Bundok Arayat at doon na lang gawin sa tuktok ng Bundok Arayat yung proposal. Kinausap ko sila Jeff, si Lala, yung mga kaibigan niya rin, tsaka si Melody. Kaya nagpapasalamat din kami sa pagsisikap nilang umakyat. Kasama rin si Jared. Umalis kami umakyat kami 1:30 AM. Tapos nakarating kami sa tuktok mga 7:30 na. Kaya kinakabahan din ako noon kasi paano kung sagot niya hindi? Paano kaya kami bababa nun? Simula sa tuktok. Pero mabuti na lang ay umuo siya nang nag-propose ako sa kanya. May ideya ka ba nun, Ann? Anong pakiramdam mo nun? 50-50. Kasi alam ko naman na magpo-propose siya, pero hindi ko alam kailan. Kaya halimbawa, meron kaming gala na bago, adventure bago. Parang naiisip ko siya na magpo-propose siya, pero lang siya. Parang glimpse lang, namawala din siya. Tapos nung nag-propose pala siya nung sa Arayat, syempre masaya, pinaghirapan niya yun. Umakyat pa siya sa bundok. Kinilig ka nun? Kinilig. Kumusta kayo ngayon after 1 year? Ako ba? Siya muna. Sino gusto mo una? Ito, wala na, tumaba na. So, pero higit pa namin nakilala yung isa't isa. So, kasi magkasama kami na lagi. Yung nature ng trabaho namin, simula pagising hanggang matulog, halos hindi naman kami masyado nagkakalayo. Magkasama kami sa spiritual, sa paglabas.
Tapos kasama rin yung pagtatrabaho. Kaya ang dami namin panahon na makilala ang isa't isa, kaya unti-unti nakakapag-adjust kami na makilala pa higit. Tsaka syempre masaya yung unang taon ng pagsasama namin kasi pag maalis kami, hindi na kailangan ng chaperon kasi kami na lang dalawa. Tapos, nakakapaglingkod kami ng magkasama na nakakapag-achieve kami ng goal na di pa namin nagagawa dati, na nagagawa na namin ngayon. Anong mga challenges na napaharap sa inyo? Syempre yung kung paano kami magdesisyon. Kasi dahil syempre magkaiba kami ng edad, magkaiba kami ng way kung paano kami magdesisyon sa isang bagay o paano namin ma-solve yung isang problema. Kaya nagiging conflict yun sa amin minsan kapag may mga ganong occasion na problemang dumadating. Ano yung mga adjustment na overcome nyo? Ayun nga, bali dahil sa pagsunod sa pamantayan ni Jehovah, na talaga isang laman kayo, tapos teamwork talaga. Mahalaga talaga na pag magdedesisyon ay hindi na lang ako mag-isa kasi sanay ako, madalas ako lang gagawa ng desisyon. Pero ngayon, hindi na ako mag-isa kundi kasama ko na si Marian, kaya bahagi yun yung paggawa ng desisyon. Isa pa sa mga adjustment na mga ginawa namin ni Jared, dapat sa loob ng bahay may tsinelas kami. Ilang taong kaming hindi nasanay ng gano'n na dapat magsingelas daw. At marami pang iba pang mga adjustment. Pero gaya nga na nabanggit namin, kaunti lang yun, hindi gano'n karami. Kasi past 6 years halos kasama na namin si Marian, kaya hindi na siya bago, na kilala na namin ni Jared siya simula nung bata pa si Jared. Kaya napaka-konting adjustment na lang yung na experience namin. So ano yung goal nyo ngayon bukod sa araw-araw na magtsinelas? Napag-uusapan namin yung pag-need greater eh. Pero yung mga halimbawa 1 week ka sa isang lugar tapos ilipat ka naman sa iba. Pero kung ano yung loloobin ni Jehovah, yun yung tatanggapin namin yung privilege. Yan no. Tama yun, yung need creator, maging magkaklase sa PSS, magandang maging goal yun. Kaming tatlo magkaklase na magtutulungan talaga, no. At yung sana magka-baby next year. Sana magka-baby next year. Sana magka-baby next year. Sana magka-baby next year. Si Prada. Kasi pinapabreed namin si Prada. Gusto niya pa-breed, kaya sana magka-baby siya next year. Si Prada pala. Si Prada. Ano yung message nyo sa isa't isa? Anong message? Ikaw muna mo. Tapos ko lang. Ikaw muna. Yung message ko, stay the same lang, ganyan. Focus ka lang sa goal mo, no, sa spiritual o sa ibang aspekto ng buhay mo. Kasi alam ko at your age, marami ka pa rin gusto ring magawa. Pero nandito lang kami ni Jared, nandito lang ako, na tutulungan ka, i-assist ka, susuportahan ka, no? At promise na alagaan ko rin yung kalusugan ko. Kasi kailangan maging healthy rin ako para marami pa tayong mga memories na magagawang magkasama sa paglilingkod kay Jehovah at sa iba pang mga bagay. Kaya happy anniversary, Val, and more years to come. I love you. Salamat sa 1 year na pagsasama, sa pag-iintindi, sa pagmamahal sa amin ni Jared. Marami pa tayong pagdadaanan, sabi mo nga. Pero sa tulong ni Jehovah, makakayanan natin yun. Happy anniversary. I love you.